Ito, balik na tayo at tatlo yata ang mga rumaragsang issue. Umpisahan na po natin na nakikiramay po tayo sa pamilya ng yumaong si Emanuela Atienza. So 19 years old lang po siya nung siya ay yumao. So the best that we can do right now is makiramay tayo sa kanyang pamilya. Hindi po madali itong mga pangyayaring ito. Alam ko po na medyo nagkakaroon ng mga issue na political tungkol dito sa si Ana Feliciano. Okay. So, yun nga, for the moment, bigyan natin po ng pagkakataon ang kanyang pamilya na magdamdam, mag-mourn, kasi hindi po madali ang kanilang pinagdadaanan ngayong mga daraan na araw. So para sa akin, naiintindihan ko na mayroong mga tao na gustong magsalita, i-equate sa politika ang kanyang pagkamatay. Siguro parang para na lang sa kapakanan ng pamilya, hayaan muna natin yung issue at makiramay tayo. So, okay, so yun lang po muna ang ano namin doon. Nakikiramay po kami. Hindi po madali ang mga pangyayaring ang pagdaraanan ng pamilya ngayon. Kung kaya ayoko rin sanang makadagdag sa kanilang dinadamdam. At dahil batang-bata pa siya, siguro hindi naman masama kung tayo po ay makapag-alay ng pagdarasal ng konting dasal para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. So yun lang po muna ang masasabi natin tungkol dyan. Ayoko rin kasi mag-post. Parang nahiya naman ako sa pamilya niya. Alam ko na merong ibang nananamantala sa issue, pero siguro naman we can show them that iba tayo. Hindi tayo makikiganyan. Or kung meron mang magkukomento, sana wag naman po natin dagdagan yung sakit sa damdamin ng kanyang pamilya. Diba? Hindi naman to maganda hindi naman, walang may kagustuhan nito. At diba? Kuwawa naman yung naawa ako kay kasi kilala naman natin si Sir Kim, si Kim Atienza, kaya hindi natin gusto na mangyari ito sa kanilang pamilya. Walang may gusto. So, ganun na lang po muna ang sasabihin natin tungkol dyan. Opo, Sir Valentino, sabi niya, ito yung kay Miss Atienza, may she rest in peace. Opo, yan na lang po muna ang ating, ano yun? Okay. So, ay, okay na. Okay. Sorry guys, sorry. Okay lang. So yun, so in the meantime, iba na lang pwede na tayong tumuloy sa susunod natin na topic. Hi kay Tata Basera, kamusta po kayo? Na-meet ko nga po kayo sa dun sa, kasama kayo ni Miss Rose. Opo. So if we can, DDS tayo, marami sa atin dito, DDS, Pro Duterte. Let's wish the family our sincerest, let's send the family our sincerest condolences. Hindi natin alam kasi kung anong iniisip ng isang tao, na kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao, para piliin niya yung ganitong paraan to deal with pain. So, again, let's just send our condolences to the family. Maging tayo yung better persons. Hindi tayo hindi tayo sasali sa usapang politika. Let's let the family mourn. Sabi ni Valentino, sobra daw mang bash mga nasa well, like I said, let us show them that we're better than that. Na sanay tayo sa bardagulan, sanay tayo sa na binabakbakan din tayo. I mean, nobody is exempt from it. Lahat tayo susceptible to bashing, lahat tayo nag-i-endure ng ganyan. Eventually, people will learn na hindi natin pwedeng dalhin sa internet yung worst parts ng pagkatao natin. So, let's be better than that. Kumbaga, kung tinabash nila tayo, let's simply say na nakikiramay kami sa pamilya. Kung merong mang pumupunta sa ating mga walls para sabihin kayo may kasalanan dyan, obligasyon nilang patunayan yung kanilang mga assertions. Pero in the name of keeping the, for now, para wag natin mabagabag yung pamilya niya. Diba? There is time enough for everything later on.
Hi kay Luke, Matthew, Sebastian. Okay, next. Pag-usapan naman po natin ang issue ng movie ni Quezon. So, sa pagkakaintindi ko, mayroon talagang pagtutol o kritisismo doon sa pag-handle o sa treatment nung sine na ginawa tungkol kay Manuel Quezon, at ang tumututol dito ay yung kanyang apo. Tignan natin doon sa Facebook, i-share natin yung So ito. Doon po sa post ni Mr. Ricky Avancenia. Apo po ito ng dating presidenteng si Manuel Quezon. Anak po siya ni Ma'am Nini Avancenia, daughter ni President Quezon. So sabi niya, so I went to see the Quezon, the movie, for the third effing time. I went to engage the makers in a Q&A. Teka, nalagay ko ba? Ayan. Kita na naman, nawala yung aking Ayan. Effing Jericho Rosales tried to block me, in effect canceling a Quezon from a Quezon movie which sullied his reputation. My only question was to the director, Gerald Tarugo, was this film political satire or not? He said yes, but tried to wiggle away from the question. Kesyo this, kesyo that. Sabi ko, satire may definition. Parang forthwith. Satire, di nagbibiro lang pala kayo. At this point, Jericho Rosales stood up and told me to stop talking, that other people had questions. So ayaw nila marinig ang opinion ng isang direct descendant. Nilalako nila ang pambababoy sa alaala ng mga taong patay at di nila ako hahayaan na magpahayag ng damdamin at ipagtanggol sila. At hindi naman kung sino lang ang lolo ko at nagbayad naman ako ng ticket. Well, ang ending, sabi ko, sige, but allow me to channel my lolo. Punyeta, mga kupal kayo, inan nyo. So I'm not saying don't watch the movie, hayaan na natin kumita ang mga bayarang na yon. Watch it, then join me in a social media defense, mga Quezon followers. Nobody said he was a hero. Sa labas siya sa kabaduyan ng Bayaniverse. He was a president and the best ever, most incorruptible. Okay? So, in the meantime, ang sabi naman ng TBA Studios na siyang lumikha nung sine, at the recent talkback session for the film, one of President Manuel L. Quezon's descendants expressed his views on the movie. While we respect and understand his sentiments, we wish to reiterate that the film is grounded in verified historical accounts, including President Quezon's own autobiography and other reputable sources. While the film includes fictional elements for thematic purposes, the facts and details presented in the film are easily verifiable through public records, online research, or library sources. To support further learning, the production has released a study guide and companion book with a comprehensive list of the books and references used in the film's research. We encourage everyone to watch the movie so they can form their own opinions and join the ongoing conversation about the film, our history, and how it continues to resonate today. We hope that #Quezon can continue to inspire meaningful dialogue, reflection, and a deeper appreciation of our nation's past. Okay. So, ang nakikita natin dito ay natural. Ano man ang treatment ng mga lumikha ng sine, tutol ang isang kamag-anak. Naiintindihan natin na ang isang kamag-anak, natural, will feel like they have to defend. Or pwedeng may pagtutol sila, pwedeng mayroon silang portions na hindi sila sang-ayon. Ngunit, ang mga ganitong klaseng nilikha ay subject din po sa free speech. At kailangan din tignan natin itong isang katotohanan na ito, na kahit sino ang gumawa o naglikha ng isang obra tungkol sa buhay ng ibang tao, kahit sabihin nyo pang dokumentaryo yan, mayroon at mayroon na killing yan. Mayroon at mayroong maipapahayag na opinion. Now, mayroong iba na pag nililikha nila, they try to be as objective as possible. Pero tandaan po natin, ito ay isang work. Ito ay isang creative work. Okay? So, dahil creative work yan, malamang may mga input yung mga gumawa. So mayroong nagtanong kanina sa wall namin at sinabi, paano namin kasi ihihiwala yung fictionalized elements dun sa totoo? Ito yung problema sa pag nagsusulat ka tungkol sa nakaraan. There will always be a lens. Parating magkakaroon yan ng isang, pwede yung sabihin killing, o babasahin nila sa konteksto ng kanilang experience.
o sa konteksto ng kanilang gustong sabihin. Halimbawa, yung sine tungkol kay General Luna, hindi yan completely historically accurate. It is a take. It is the vision of the artist about what Luna, who Luna was, and what he means to Philippine history. Okay. Ganun din po ang kahit anong paglilikha tungkol sa ating mga, magsabihin mo ng heroes, sabihin mong historical figures, whatever. Every time you talk about something that happened in the past, even if you have an accurate reconstruction, let's say you have it on tape, it's an actual reel of the person speaking, there will always be a lens. Kunbawa, yung Noli Me Tangere ni Rizal, ini-interpret natin ito bilang kanyang pagtututol o pagpapakita. Humahawak siya ng isinasalamin niya ang mga pangyayari o interpretasyon niya kung ano ang nakikita ni Rizal tungkol sa pangyayari sa lipunan. Hindi accurate chronicler si Rizal, ang mga libro niya ay fictionalized accounts. Gayunpaman, ina-attempt niyang ipakita ano ang mga pangyayari noon o gumagawa siya ng creative na paglilikha para maipakita niya kung ano ang karamdaman, ano ang nararanasan ng mga Pilipino nung panahon na yun. O ito, sabi ni Home Diva, movies rarely show how things really happen because some of the stories don't work well cinematically. Like the story of John Nash, the director took a lot of liberties dun sa A Beautiful Mind. Totoo. Ito, sabi ni Sir Maxi, parang Bible din po ba? Iglesia, ibang translation. Sila di pwede dinugaan, tayo pwede ibang translation. Iba ang interpretations. Yes, it is quite possible. Pwedeng alam natin at na-chronicle natin lahat ng pangyayari sa buhay ng ating mga presidente o yung buong dokumentasyon kung ano ang ginawa nila noon, ngunit maaaring mayroong mga mag-i-interpret pa rin yan. Base dun sa kanilang experience, base sa kanilang political biases, base sa kanilang emotions, base sa kanyang pagkaintindi kung ano ang role ng historical figure na yon sa ating kasaysayan. Ito, sabi ni Eric Florentino, Joan of Arc has gotten nearly 24 movies, yet every take is different. Totoo yan. Naiintindihan natin, natural, pamilya si Mr. Avancenia, and so talagang magiging emotional siya. And yes, he is entitled to his own opinion din. Kung ano ang tingin niya dun sa movie, opinion niya din yung kung sa tingin niya, hindi ito accurate, hindi ito maganda, hindi ito nagbibigay ng tamang credit sa yumaong presidente, entitled siya doon sa kanyang opinion. Wala tayong maaasahan na absolutely objective and absolutely accurate na pagsusulat sa ating kasaysayan. Kaya nga, madalas mayroong nagtatanong sa atin dito, kailan kaya isusulat ang tunay na kasaysayan? Hindi po mangyayari yun. Kasi since wala tayo doon, at hindi natin alam ang totoong iniisip, at kahit nga yung mga eyewitness accounts, minsan subject din yan to interpretation, subject yan sa experience. O halimbawa, kung isusulat ang kwento ng EDSA, base sa viewpoint ng isang naandun sa EDSA, magdidepende din po yan sa kung nasaan siya, kung nandun siya sa harap ng gate ng Camp Aguinaldo, kung nandun siya sa kanto ng Kamuning, kung sino yung mga nakita nila doon, kung sila po ay natuwa, kung sila ba ay Marcos loyalist, kung sila ba ay dilawan. Lahat yan ay magko-color ng kanilang pag-interpret sa kasaysayan na sila po mismo ang naging saksi. Yun, sabi ni Sir Maxi, plus you only have 2 hours to make it into the movie, 3 at most, unless you do a series. Correct. Sabi ni Shanimus. Sabi ng national historian na hindi siya national historian po. He was the chairman of the National Historical Commission po. Now the National Historical Commission of the Philippines. Si Sir Ambet, Prof. Ambet. History can be interpreted, can even be portrayed differently using the same primary sources. Ito ayan. Pare-pareho tayo ng binasa, pare-pareho, pero iba-iba yung ating interpretations o pagbasa doon sa ating nabasa. Sabi ni Strictly Under Duress, maraming creative liberties talaga nagagawin because they will need to give voice creative vision ng director. The same way na nagkaroon ng creative liberties dun sa General Luna at Goyo. There you go. Diba? So there is not, but even without the creative liberties, pati yung pagsusulat ng kasaysayan, yan po ay base dun sa experience, sa research, at kung anuman ang take
sa thesis nung nagsusulat. So, kaya para sa akin, naintindihan ko na gustong magtanong ni Mr. Abansenya. Of course, he's entitled to that. Of course, nanood siya para makapag-participate siya sa diskusyon. Yung kanyang galit, also completely understandable. Gayunpaman, historical figure po si President Manuel Quezon at ang mga pagsusulat tungkol sa kanya will be subject also to the viewpoints of the persons making that creative work or making that historical writing. Sabi ni Sir Maxi, I think he's bitter kasi hindi siya consulted. Well, oo, kasi hindi po kailangan, unlike kung buhay pa yung tao, although may mga pwede ka rin magsulat tungkol sa mga public figures. And yes, you can even be portrayed in movies and you can also disagree with the portrayal. But only kung maging libelous, saka ka pwedeng may recourse sa batas. Okay. Ngayon, ang tingin ko dito, si Mr. Avancenia will not file a case. Sinasabi nga niya, hayaan ng kumita yung mga yan. Pero naghihikayat siya na yung mga sumusuporta doon sa kanyang, kay President Quezon, ay magtipon-tipon at mag-express ng kanilang take o kanilang appreciation doon sa paggawa ng sine. Iba pa yung history is written by the victors. Pero tama kayo, viewpoint ng mga nanalo yan kung bunga ito ng pagpapanalo. Pero ngayong nowadays kasi, pwedeng totoo pa rin yun, pero dahil madami na ang may access to publication, magbabago din yan. Hindi po lahat ng kasaysayan natin will now be written only by the victors. Dati kasi, walang matitira. At dati pa nga, ang pwede lang magsulat ng kasaysayan ay yung mga marunong magsulat. There was a time when not everyone was literate. So subject din po yan dun sa punto de vista ng mga nagsusulat. And tama kayo, posibleng yung nagsusulat na yun ay sila yung mga nanalo. Pero sa kapanahunan na ngayon, ang simpleng publication ay maaari ng online lang. Maaari kang gumawa ng mga e-books na hindi ka nadadaan sa mga regular na publication houses. So it is entirely possible to write history or your take on history from a totally different viewpoint. Ano daw? Okay, next. Maaari din po kasi na kaya hindi mo masasabi parati na mayroong kasaysayan na totoo. Maaari na ang sabihin ng NHCP, ito po ang official account sa ngayon. As ang NHCP po kasi ang mag-certify or sila po ang nagpo-pronounce kung ano yung official accounts para yun ang tinuturo sa mga paaralan. Hi kay Chris TV. No, ma'am. Sabi ni Ma'am Patty, wouldn't it be better filmmakers consult living relatives or descendants of the persons being portrayed in a film that is a semi-biopic? They can. And siguro for accuracy to determine kung ano yung memories nila ng kanilang kamag-anak. Pero hindi ba lahat ng tao nagsi-self-edit din? So, ideal yung consultation. Pero to create a biopic or even a historical account, pwedeng hindi siya necessary. Halimbawa, pero kung kunwari sila lang yung witness to a particular event dun sa buhay or para mas buo yung kanilang portrayal, oo, advisable yun. Pero kung sasabihin ninyong requirement, hindi. Sabi ni Strictly Under Duress, wag po natin kalimutan that these are reimaginings. They said they did their research pero they did not make any guarantees that this is the definitive story of Quezon or about Quezon. Oo, in fact, dun sa mga naglikha nung sine tungkol kay Luna, sinabi nila talaga, wag niyong i-expect na ito ay historical or documentary-like na mayroong mga fictionalized elements. Tama, ito sabi ni Anthony, minsan pinagkaiba yung from comic book, ita-translate sa live action movie, minsan di ganun ka-accurate ang storytelling at character appearance from comic book to movie. Correct. Or even from book to movie, Game of Thrones, halimbawa. 'Di ba? Ang daming pinaiklian na lang. Lord of the Rings, same.
Sabi ni Seamus, facts ng history nagbabago. Example, sa aking mga kabata ni Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa malansang isna. Hindi pala si Rizal sumulat niyan base sa primary sources. There you go. Merong iba na posibleng apocryphal. Marami rin tungkol sa buhay ni Andres Bonifacio. Halimbawa, yung sinasabi na siya daw ay nagbasa tungkol sa French Revolution. Ito ay base sa isang magazine interview, pero ang naglikha ng supposed interview na yon or pati yung in-interview, we're doing it 30 years after the death of Andres Bonifacio and we're basing it on possibly faulty memories. At sinasabi nila dahil may nakita silang libro tungkol sa French Revolution sa bookshelf ni Andres Bonifacio. Mayroong ganon. Of course, we would like to think that Bonifacio was well-schooled and was well-educated or educated himself about this. Salamat kay Ma'am Ieda. Kay Abby Salazar, maraming salamat po. Kay Jem, kay Mrs. C, ay kay Miss C, sorry. Kay Pilats, ay kay Judge Nex. And kay Mekaniko ng Puso Mo, maraming salamat po. Kay Ron Galeza, kay Ma'am Ieda ulit. Kay Ma'am Dina, kay Hovi, kay Gray, kay Kuya Jing TV, kay Pinks. Okay. Hindi nga po required, sabi ni Kyle. The difference is those stories are fiction with fictional characters. I wonder though, didn't they consult with the family before producing the movie? Saan po nakalagay na required yon? Kasi sa totoo lang, you can even write about living people without asking or consulting with them. It becomes fuller, however, if you do. Pero kung may basic ka na primary sources, hindi ka nga required. Kasi ito yung iniisip ninyo na mayroong proprietary right yung pamilya tungkol dun sa portrayal ng isang kapamilya nila. Kapag public figure at lalong-lalo na dito historical figure, subject to free speech po yan. Ang bawal is libel. Sabi ni Strictly Under Duress, one nitpicks sa outburst ng relative ni Quezon regarding sa hacienda. Teacher ang nanay niya at pulis ang tatay niya. The fact na may hacienda siya is something that needs to be examined further. Good point. That's a good point. I agree with you there. Sabi ni Seamus, nakita ko nga attorney ang handwriting ni Andres, parang sulat ng isang hari. It means he was well educated. Nakagraduate naman po siya. Parang yung equivalent ng high school sa mga panahon ngayon. So, hindi po totoo na unlettered siya. Well-established na po yan. Sabi ni Kyle, I'm sincerely only curious. I'm ignorant in the matter. I only want to say that people nowadays will always have a say and a lot of us are snowflakes. I don't want naman na how do you call this? I-dismiss yung feelings at saka yung take rin ni Mr. Avancenia. Valid naman din. And if he can show the historical sources and so on, the good thing about this is it opens it up to discussion. Diba? Di marami sanang makapag-discuss ng kasaysayan ng papanahunan na yon. Sabi ni Yabi, I just feel sad na merong nega reaction and was easily shared. If you're familiar with The Chosen, a Bible-based TV series, they were given the same type of feedback that it was not accurate. Oo. Kasi we also have to understand that there is such a thing as creative work. Even, in fact, documentaries will be viewed through a particular lens. Ito, sabi ni Floren, yung EDSA 1 nga, almost 40 years ago lang, ang dami ng iba't ibang take, yun pa kayang nangyari noong 100 years ago. Almost 100 years ago. Sabi ni Anthony, may gray line ba ang movie ng isang historical figure between to be educated or to be entertained? Kumbaga, pag ang nanood purist, may negative feedback, pero if to be entertained, pagkakagawa ng movie. Kasi, nobody says that there's that you have to be one or the other. Diba? There's still historical, there is also such a thing as historical fiction, where hindi starring roles yung mga historical figures, they have
yung bida at kontrabida or whatever are figures moving around in that period of history, and yung portrayal ng mga historical figures will be a lot less important. Sabi ni Kyle, I know though that just like our contemporaries, once a person enters politics, he or she ceases to be a private personality. Para dun sa mga nanonood sa atin sa TikTok, huwag pong kakalimutan, mayroon tayong gift goals for the day. Sabi ni Rai, kaya nga pelikula for entertainment, hindi po lahat. Di lahat kukunin lang yun sa story kasi boring, makakatulog yung manonood. Dapat bigyan din ng konting twist. To be fair, I don't think there were too many of that. Yung portrayal ng personality ni Quezon mismo yata ang tinututulan. Sabi ni Onin Bats, you're so fresh ha. Alagang baker. Sabi ni Alan, manood ka ng mga true to life movie dito sa Pilipinas. Halos lahat nagkababae. Para silang Epimaco Velasco story. Yung mga ganun nga. Sabi ni Kai, oh my God, I'm always curious about that Baker Medical. Well, Dr. Baker's from Davao. Is practicing here. Wala ako sa Davao. Akala nyo ba nasa Davao ako? Natanong kasi ni Floren, how are the new buses in Davao? Hindi po ako. Wala po ako sa Davao. Sina Joey po yun. May fieldwork po kasi ako bukas. So, hindi talaga ako makakapunta. Actually, hindi po. Sabi ni JV, dapat daw may basbas ang pamilya. Iba daw ang Biblia sa isang taong di pa nabubura ng tuluyan sa alaala. Respect the dead pa rin. Tulad nga ng sinabi namin, kung nakikinig ka o nakapag-tune in ka ng maaga, unang-una po talaga, hindi pwede ang libel kahit patay. Lalo na kasi, to blacken the memory of one who is dead. Okay. Pero, tulad po ng rule na kapag ikaw ay public figure, basta walang malis, you can actually say whatever. Okay? Ang nasa batas po is, the rule is free speech. The exception is libel, inciting, false publications, unlawful utterances. Yan po ang mga limitation. Wala pong limitation sa reinterpretations. Wala pong limitation sa creative work. Basta, nire-respeto mo nga yung patay at hindi mo, ang term kasi sa batas is, to blacken the memory of one who is dead. So, yun ang bawal. And mayroong mga instances na pinipigilan ng pamilya ang pag-show ng isang sine tungkol sa isang minamahal nila sa buhay o even isang tao na buhay pa. Katulad halimbawa ni Gringo Honasan at kung di ako nagkakamali, Juan Ponce Enrile doon sa A Dangerous Life. Dahil sa kanilang pagtutol at pagdemanda or threat na magdemanda, binago ang kanilang mga pangalan doon sa sine. Gayunpaman, hindi pa rin ma-erase na sila yung mga taong pinoportray doon. What makes it have malice? When there is a deliberate use of a falsehood that blackens the memory of the person. So it is the intention. Malice is an intention. Kumbaga, because it is deliberately done. Alam mong mali, alam mong mapanira, alam mong hindi totoo, ginawa mo pa rin. Sabi ni Anthony, will it be a safe move kung maglagay ng disclaimer? Ganun naman ang ginawa nung sa Luna na movie. So, okay. So, okay na po tayo doon. Ang hikayat ko na lang dito is, intindihin din po natin ang panig ni Mr. Avancenia, ngunit tandaan din po natin na anuman ang panig ninyo, parati tayong on the side of free speech. At bahagi po sa free speech yung pag-interpret din. Na pwede nga, katulad nga ng sinabi ni Sir Ambet, kahit pare-pareho tayo ng binasa na kasaysayan, maaaring iba-iba pa rin ang interpretasyon natin.
Sabi ni JV, so if the SAF 44 story was twisted for entertainment by a Pinoy supporter, intindihin na lang, lahat tayo may karapatan magsalita at magpahayag. Pero kung yung twist na yon ay nakakapanira doon sa mga namatay, then hindi pwede, di ba? Libel nga po yun. So may mga limitasyon yung batas. Pero kung wala doon sa kung hindi papasok sa mga limitasyon na yon, pwede niyong i-criticize. Pwede naman kayong magsalita. Hindi ko sinasabing kailangan yung manahimik, hindi nyo kailangan mag-agree dun sa sine. Pero, karapatan pa rin na yun base sa ating constitutional guarantee for free speech. In other words, ang sinasabi ko, you can disagree but you might not have any recourse to the law. Sabi ni Bright, being angry is part of emotion. Pero yung gagawin mo after getting mad ay doon nagkakaroon ng issue. Of course. Si Manolo Quezon nagreklamo din po ba? Wala po akong naririnig na gano'n. Hi kay Ma'am Corazon, nanonood siya sa Davao. Bakit yung biopic film ng Hollywood? Attorney, wala naman nagre-reklamo ng mga descendants nila kasi alam nila pelikula for entertainment. Halimbawa na lang yung kay Abraham Lincoln. Pwede rin naman kasing hindi for entertainment eh. Posibleng isang historian nagsulat, naglikha ng isang libro, hindi sang-ayon ng pamilya, mapapublish pa rin yun. Kasi ang tingin ninyo, hiwalay yung entertainment doon sa serious, there is no line. Minsan nagtatawiran talaga yan. Kung gagawa ka ng imaginary line yan, ay good luck sa paghahabla. Sabi ni Awi, example na lang ang Made in Malacanang. Think of how the Marcoses were portrayed differently from what history says. Then we can clearly see that it's a different take on history and for entertainment. Again, pwede na naman, because nga, it's a movie, automatic, iisipin nyo for entertainment. But it is not a requirement to say na it is for entertainment because ang documentaries, we can also say that they're for entertainment. Pero they strive to be more objective. Ang sinasabi natin is there's no such thing as a truly 100% objective. Mayroong 100% based on verified sources. Then you can, but even the sources, hindi natin sure. Kasi bakit nyo ginagawang, ina-underscore ninyo yung entertainment as if it is an exception every time. But a different take. Wala na yung sabihin na natin walang historical elements. Pero ang interpretation ng writer, it can be placed also in a thesis. That's not necessarily for entertainment. Entertainment is not a blanket, it can be a blanket excuse for a different take. But a different take can also find itself in academic journals. Iba ang put together mo ng facts. For example, a person hurriedly left the room. One historian can say he hurriedly left the room because he was late. He hurriedly left the room because he was guilty. He hurriedly left the room because he was afraid. So ang daming interpretations even if you are not simply creating an artistic work for entertainment. Huwag niyong ipilit na kailangan na for entertainment lang ang blanket excuse. Even an academic interpretation is acceptable. It's allowed and it is in fact how we learn. Kasi may bagong take, okay, for example, Sweden, ang portrayal ng Vikings. All of us, what we know, Vikings had the horned helmets and ano ba yan? And parang, looting and pillaging all over Europe and cross the Atlantic and all that. But the fact is, the peoples that we call the Vikings are about 3 centuries worth of peoples. So iba-iba din yung kanilang kasuotan, iba-iba din yung kanilang sibilisasyon, iba-iba din yung may development din po sila. But all of us, when you say Vikings, isa lang halos ang naaalala natin. Now, ang ginawa ng mga tao sa Sweden is that ginamit nila ito to create their national identity. Na sila ay malakas na bansa base sa kanilang mga ninuno. Na sila po ay discoverers. At alam din po nila na may sibilisasyon. Ang mga Vikings noon, ang mga kababaihan nila could own property unlike other peoples in Europe. So maaari nilang i-interpret yon in a way na nagbibigay ng pride sa kanilang bansa. Opo, legit naman po siya na ako. Totoo, galit po kasi siya. Para sa akin, pagpasensyahan na lang natin dahil natural, kamag-anak niya, lolo niya yung pinag-uusapan. So, hindi siya sang-ayon dun sa portrayal and therefore, siya, nagiging emotional siya.
Sabi ni Anthony, if your life story will be put into a movie and watch it, curiously, how will you react and feel after you watch your life story and a fictional ad? Why is the feeling necessary? I mean, why is this important to you? I understand. Of course, we understand that the family will not agree. In fact, there will be other people who will not agree. For example, people who have written biographies or who have written about Quezon, yung mga people who have produced thesis earlier on. Of course, you'll say na, well, it's fictionalized. Para sa akin, even watching my own live makes me cringe. Ano pa kaya yung fictionalized? So, but does it matter? Diba? Public figure. Does anybody ask us? Ako buhay pa ako. Does anybody who posts on Facebook severe criticism of me, insults of me, do they ask me my opinion? Buhay pa ako. They can ask my opinion. They can ask my permission. Do they? You will have to apply it also. Historical figures are also public figures. And yes, we can write about them. Sabi ni Awi, I think attorney misunderstood me. I agree with what you're saying. My point there is that it's not just about interpretation and entertainment. Okay, my bad. A film can be reinterpreted like in the case of New Historicism. Agreed. I did misread you. Sabi ni Topsy, kasalanan ba yun ni Eco o ni Direk? Pareho silang may interpretation. Although some will argue na si Eco ay vessel lang ni Direk at sumusunod lang siya sa direksyon. Pero minsan pati yung facial expressions and all that can be an interpretation. Or can be his take, gagayahin niya yung mga nakita niyang reels ni Quezon and pwede niyang gayahin yun. Sabi ni Ma'am Karen, yung Visconde Massacre nga naging movie. Tahimik lang mga alleged suspect. Does it also apply sa mga books published? Yes, creative work, lahat. Diyan talaga mahirap nilang i-argue yung truth ng Salamat PRD book because we all witnessed 2016 to 2022 admin. Like I said, it's may creative, like imaginative na yung mga historical fiction. Tapos meron ding mga documentaries. Now, the documentaries will be based on would be accurate renditions of particular sources, but they can also choose which sources to portray, and that will still be considered an interpretation. So it applies to all creative work. Bakit naman sasabihin ninyo na nagsisinungaling yung mga historians? Walang nagsisinungaling dito. Because you can have an opinion. O kalimbawa, the Duterte years, may opinion ng DDS, may opinion yung mga Dilawan. They will be interpreting their own vision of PRD. And to be fair, not all of them naman are how do you call this? Blind. Politically blinded already. In things like that, bakit naman kayo ganyan? Meron ba akong sinabi na nagsisinungaling? Ha? Did I ever use the word that somebody was lying here? I do not understand. Bakit ganyan? Thank you kay Juan de la Cruz, kay Betsy Inag. Hi! I thank you kay Juan de la Cruz. Kay Joey is a small boy floof. Kay Mekaniko ng puso mo, thank you very much din po. Hi kay Ma'am Gracia. So bakit sinasabi ni Rylen na nagsisinungaling yun, mga yun? Hindi ganun. You can interpret. Ano nga ang sinabi ni Ambet? Pare-pareho kayo ng primary sources pero iba-iba yung take ninyo. Sabi ni Yabi, di ko pa nga mapag-decide kung ano yung totoo, Big Bang Theory o Adam and Eve. Isipin ko pa si Quezon. Joke lang. Isipin na lang natin chicken and egg. Na-solve na po ng archaeology yan. Nauna yung chicken.
Sabi ni Anthony, sana sa gusot sa movie ni Quezon, I hope the moviegoers may find more interest on how the journey of freedom as a country and led by great presidents. On how the journey of freedom may find more interest on the journey of freedom as a country and led by great presidents to maintain the said freedom. Sometimes not so great presidents. Not saying that was Quezon. What I'm saying is that this country will have its ups and downs. And we don't have to idealize our leaders. Bakit? Lahat ba sila great? O kino-consider natin silang great kasi historical figure na sila? Pero dun sa mga presidente na naaalala pa natin or we were alive to see them, hindi sila great. So, yun yung problema sa atin. Pagka historical na, matagal na, hindi na natin naaalala, free tayo na, most people think that they can say anything that they want to say about them. Pero pag nandun na, malayo na, kung ano na lang yung narinig. So, Quezon was great, Aguinaldo wasn't. Ganun ba? Di ba? Ang tingin ko is that, in general, Quezon was able to carve out a significant place in history because he was good at reading the politics at the time. And bihira mangyari yung mga you can be a great leader but bad at the politics. But Quezon was actually great at both. Sayang nga, namatay siya during the war. He could have been an effective leader talaga. Sabi ni JV, if this was satire, dapat ba i-highlight ng DepEd dito sa student rather than encourage them to watch kasi impressionable pa sila. Wow! So you're advocating what? Censorship? Ratings? Or I think that it opens up a discussion. Sabi ni Liz, Quezon left when the Japanese came here. Yeah, di ba? He died abroad of tuberculosis. He had to leave. Of course, he had to leave. Alam mo, i-surrender natin yung presidente natin. Ay, oo nga pala, may presidente tayong nag-surrender ng isang dating presidente. Sabi ni Moon Wolf, feeling ko mas malala kung story ni Juan Luna. Imagine what he did to his wife and mother-in-law. Yes, but is that the only lens by which we will look at Juan Luna? What about having won in Paris? What about his artistry? What about how he profoundly influenced his brother and the other way around? We're not saying any of you are wrong, but we're just giving you other points to consider. Sabi ni JV, kasi some people call it a biography of sorts. I think it is clear that it is not. Oda, ano kaya ano? Okay. Hi kay Sir Dick. Ano yung sinabi ko na nakakatawa, Sir Dick? Yes, ito Sabi ni Ma'am Karen, buti pa noon di nag-surrender ng presidente pero ngayon good luck talaga sa'yo. B. On how history will judge you. Sa understanding ko, expressing our views and opinions can be through creative work and comments here in social media as long as di siya libelous at may intentional malice. Well, malice is already intentional, ma'am. I think abalat sibuyas lang mga Soto when Direk Daryl filmed the Pepsi Paloma story kasi interpretation ng ni Director yon. It is up to Vic Soto to prove sa court kung may malice ba. Yep. Ito sabi ni Francesca, I was an avid fan of American political series Madam Secretary. I cringed on the part yung pagdepict nila kay Duterte was a misogynist so much so that he sexually harassed the character of Tia Leone. Si Peter Cayetano came to the defense of PRD. Doon ko na-confirm that Hollywood's successful export are its movies. Yep. It's culture actually. Its most successful export is its culture. And so many of us have embraced that. Sabi ni Mid, bakit parang ayaw isama ng family ni Quezon yung bad side ng lolo nila? Would you want that too if you were family? Siyempre ayaw mo din. That's assuming rin na totoo yung pag-portray. Kung hindi totoo, oo. Yes, Rylen, may time out dito.
Hi, Sir JV. Ako yung isa. Sabi niya, nagpa-picture sa rally sa Rahas, sa Sulaiman. Oy. Okay. Sabi ni Kamarang Magnanakaw, pa-out of topic, congratulations sa bagong show ni Ombuds. Hi kay Sir Art. Thank you kay Ma'am Ieda. Did you need anything? No. So, okay, next topic na po tayo. So, sa next topic po, napansin niyo po ba na dalawang beses na, dalawa yung news items, not just news items, news stories na lumabas tungkol sa pensyon ng ating military. Okay. Sir Tommy, wala po tayong national dialect, national language lang po ang meron. It is the position of the Komisyon ng Wikang Pilipino na iba na po ang Tagalog sa Filipino. Sir? So, sir. Yung dramatic niyang higa. Okay. Yes, panahon ni Quezon yon, siya nga po ang isa sa ang nagtalaga bilang Pangulo ng pambansang wika natin. Pero at malaki naman po ang debate talaga. So, wag na po nating i-revisit. Kasi kung dito, pwede niyong i-discuss. Wag na lang po dito because I'm really tired of it. Sabi ni Georgie, the crap line, I'd rather have my country run by corrupt Filipinos rather than heaven run by foreigners. That's big BS. I don't think that's exactly what he said. But what he meant was, better yung sovereignty nga. Sabi ni Anthony, minsan yung pagka-creative, it's either di magets ng manonood ang pagiging creative o ma-over naman ang pagka-creative. Pwede rin. Sa paggawa ng pelikula. Nawawala na yung story interpretation essence ng pelikula. So, okay, next topic na nga po tayo. So, dalawa yung lumabas. Unang-una, ang sinasabi ni General Browner ay iniimbestigahan na daw ng CIDG hindi lang yung mga retiradong military, kundi lahat ng tao na naghihikayat sa ating military na ano ba yung term na ginamit niya? Na makialam, to intervene. Yan. Doon naman sa kay Secretary Gibo, sabi niya, hindi maganda, baka maging baka maging Myanmar. Kapag nagkaroon daw ng military takeover, posible na yung ibang mga assets natin that are abroad ay mafu-freeze, yung mga accounts natin, pag hindi tayo kinilala ng ibang bansa, and so on. Sabi niya, it's not good. Pagka ganon. Okay. So, bakit parang ang dami kasing items na na lumabas tungkol dito sa mga retiradong military natin na naghihikayat ng pagbabago. So, napansin ko lang na ayaw nilang tumigil tuloy-tuloy. Una, pananakot tungkol sa pensyon. After that, umatras. Pero bago sila umatras, disclaimer, walang sinasabi daw si BBM tungkol sa mga pensyon, ganyan. Parang masyado naman kayong sensitive. And sa tingin ko nga, kung mayroon man na banggit ng pangalan ni BBM tungkol doon, well, it wasn't sa atin. And kukunti lang sa mga nakita natin, halos wala. Niwala nga doon sa mga mainstream na nagre-reflect ng ganong klaseng opinion. Napaka-sensitive nila, sinasabi na walang sinasabi si BBM tungkol sa mga pensyon. Wala namang kami ding sinabi tungkol doon. Bukod pa doon, ito na nga. Ngayon, sabi nila, sige, hindi naman sa pensyon, pero pa rin, iimbestigahan pa rin kasi posibleng paglalabag daw sa batas, yung paghihikayat na makialam ang military. Ang sabi pa ni General Browner, hindi man precise yung language. Ay, natural sir, pero kailangan precise yan para masabi ninyong inciting to sedition. Ang inciting to sedition, yung paghihikayat na mag-aklas ang militar, bawal yon. Pero yung paghihikayat na sumunod ang military sa kanilang constitutional mandate na protektahan ang taong bayan, hindi yan kasalanan, hindi yan krimen. Pero nagpipilit pa rin, ayaw lang tumigil, tuloy-tuloy ang kanilang pagsasalita. Bakit? Bakit tuloy-tuloy na may statement at nire-report ang mga sinasabi ni General Browner tungkol dito sa paghihikayat ng mga retiradong militar? Bakit pati si Secretary Gibo, salita na rin ng salita? Could it be na natatakot sila? Could it be nakabado sila na baka may makonvince ang mga ito na mga active service military na sumunod sa kanilang mandato na nakasaad sa saligang batas na sila ang protektor ng taong bayan?
Sabi ni Bright, kung it's not good, bakit hindi nila ayusin trabaho nila? Kaninang trabaho nila? Ayaw nilang tumanggap ng kritisismo. Sina Sec Gibo? Oo nga. So, ang tingin ko, dun sila kabado. Kabado sila na posibleng makinig yung mga military. O posible na ganun na ang iniisip ng ilang mga nasa uniformed services natin, sa particular nasa military, at kinakabahan sila. And so, kailangan na lang mag-ingay. Pero ang totoo niyan, si General Browner, parang dalawa na yung threats niya. Threat na but it's not punishable ha. Threat na pakikialam o titignan nila kung mayroong paraan para maapektuhan ang pensyon ng mga retirado at ngayon tinitignan kung sila ay lumabag na sa batas. So, panay ang panay ang reminder nila, huwag niyo sasabihin yan, huwag niyo sasabihin yan kasi yung pension niyo, huwag niyo sasabihin yan kasi posibleng paglalabag sa batas yan at iniimbestigahan na kayo ng CIDG. Masyadong halata na. Tingin ko dyan is may kaba talaga sila. They are worried na mayroon na pong mga nakikinig o nakikinig sila pero they are simply biding their time. So, yung pananakot na yan is General Browner and Secretary Gibo's way of telling the military, huwag kayong makinig sa kanila. We will punish them. At sinasabi niya dito sa mga military, ex-military, mga retired military, na huwag kayong magsasalita ng ganyan. Yun, sabi nga ni Zara Francisco, sa dalas nga nila mag-comment and make denials about coups, parang naniniwala na akong totoong meron. Or at least iniisip nila. Sabi ni Kamarang Magnanakaw, ang dami ng military na naka-assign sa Mindanao ang galit sa gobyerno at sa mga general na aso ng Malacanang. Kaya ganun na lang ang takot nila. Sabi ni Strictly, sa sobrang paranoia ng gobyerno na to, lahat ng aninong makita nila kalaban na. Takot na takot sa sariling mga multo nila. Tyranny enforced and amplified by press media releases. Well said. Thank you, Sir Art. Good night, Ma'am Mirna. Sir Igorota, Ma'am Igorota, ano yung their narrative? I was one of the marvelous 35 and no matter how we correct people, they ay bitin po. Sabi ni Ma'am Karen, si Gibo, na may ibang passport ready tumakas pag nagkagulo, bad optics ng choice of speech ni Gibo na who has no credibility anymore because of the participation in the group effort to send a Filipino citizen to be tried in a foreign land. He should be the one in the list. Kasuhan sa ombudsman, kaso hopeless na kasi may Remulla show sa eswela na. Tama, sabi ni Earl Libre, may benefit sa uniform personnel na dinadagdagan. So anong tawag natin dyan? Carrot and stick. Dinadagdagan nila ng 350 pesos, doon sa, ano ba yun? Allowances. Pero at the same time, may konting panakot. O yung panakot na masama ito para sa bayan, mga ganyan. And sabi ni JV, performance bonus. Sabi ni Strictly, nabasa ko na noon, nag-umpisa na yung ingay ng military unrest, biglang ni-release ng gobyerno ng performance bonus ng military. That was expected as early as 2023. Sobrang basura ng treatment. Totoo yan. Akala mo naman bago yung binibigay. Akala mo naman kanila yon para i-delay. Pero ang totoo niyan, alam niyo kung bakit na-delay? Ano pa nga ba, hindi sila sumunod sa budget. Sabi ni Amy, matutuloy po pa kaya yung kawaranto ni Boying? Mukhang ayaw ni Solgen, who is supposed to be the one who can file it, ngunit mayroong ibang mga remedies such as petition for certiorari dun sa desisyon ng pag-aandakit at saka dun sa desisyon ng pagdidismiss ng kaso. Pwede pa rin, may prohibition, marami pa. Pero tingnan natin, hindi ko alam kung bakit di fina-file. Sabi ni Kyle, performance bonus, aka pacifier. Thank you sa donut, mi amore. Totoo bang Vice Admiral yung asawa ng isa? Ninong isa? Grabe, napaka-vague. Hindi ko na-gets yun. Thank you, Kai Rans. Sabi ni Joselito, kinakabahan na yan sila kasi dami naggalit sa sindikatong gobyerno. Inis na sistema ng investigasyon ng ICI at Blue Ribbon. At syempre, yung ginagawa kay PRD, huwag mong sabihin hindi kasama yun. Ako lang.
May I ask, sabi ni Tommy, may I ask what your legal opinion is na may secret decision daw si Martires sa kaso ni Senator Joel? Kung mapapansin niyo po, inurong na po ni Ombudsman ang kanyang intensyon na buhayin muli yung kaso ng dismissal ni Senator Joel. Ito ay dahil si Senator Joel nag-file ng motion for recon sa kaso na yun at ito ay naresolba noong 2019 dismissing that dahil yung ano ba to? Hindi dismissing, reversing that decision. Ito ay dahil yung ombudsman wala pong jurisdiction sa mga elected officials tulad ng senators at congressmen. Mayors lang and councilors and so on. Dahil may mga ethics committees yan. Yun yung administrative ng senators and congressmen. So, sabi ni Ombudsman Martires, dahil sa kawalan ng jurisdiction ng OMB, yung dismissal ng kaso. Ang sinasabi ni Ombudsman Boying, hindi daw nilabas, wala daw sa media, at hindi din daw kumibo si Senator Joel. So parang secret decision yan. Gayunpaman, iniurong niya yung intensyon niya. Bakit? Paso na. So at kahit sabihin pa niya na secret yun, does that affect the validity of the decision? Parang hindi. Diba? Unless magpa-file siya ng petition for certiorari sa decision na yun at sasabihin niya ngayon lang na-discover. So may dahilan kung bakit sinasabi niyang secret. Ito ay para mapreserba niya yung maliit na hope na baka makapag-file pa sila ng petition. Malabo yun na matanggap. Ngayon pa man, yun po yung reason kung bakit binabanggit niya yun. Bukod pa doon, hindi naman din kailangan na genius ka para isipin mo na isa rin tong attempt na maging mapanira kay dating Ombudsman Martires dahil kasamahan nga ito, appointee ito ni dating Presidente Duterte. Baka paso naman. Posibleng kaya hindi yan inaakyat sa Supreme Court. Dahil baka, maliit yung chance Posibleng paso na. Okay? Sakit na lalamunan ko. Sabi ni Ma'am Patty, and probably yung talk of secession of Mindanao ay nagpapabahala na rin sa liderato ng military. Pwede. Sabi ni D. Agal, wala nga nasigaw sa kanila na Marcos resign. Oo nga. Kasi alam nila na may interpretation. Na maaaring ang pagtingin dun sa the AFP is the protector of the people, the military could make a decision na hindi i-order ng presidente. Ayan, paano yan? Sabi ni Bright, bakit hindi nagsasalita si Soto tungkol dun sa binigay na letter ni OMB Martires that explained the case of Villanueva? Kasi lumabas na. Ewan ko ba dun? Sabi ni Sir Art, #BBM resign. Okay? Sabi ni Sir Leo, obvious na obvious ang pagka-unqualified na maging congressman ni Boying na yun. Sabi ni Luffy, nabanggit sa post ni Kong Kiko na lumalakas na daw di umano ang NPA dahil sa korupsyon ni BBM. Posible. At saka parang malamya ang drive ni Presidente BBM. Hirap pa rin ako na Presidente Marcos, Presidente Duterte pa rin ang nasa isip ko. Posibleng hindi rin priority sa drive ni Presidente Marcos ang mapuksa ng tuluyan ang NPA. Bakit pinag-iinitan si Senator Villanueva? Kasi boto kay Inday yun Or tingin nila boboto kay Inday yun. Well, ngayon, boboto na kay Inday yun. Inaway na nila Sabi ni Yan, smart yun kasi si Tatay Digong na nakita ng mga world leaders and elites. Sabi ni Tommy, sabi kasi ng mga pro-admin vloggers, ba't kayo nakikinig sa mga yun? Alam niyo naman they have already taken aside, di ba? Binarita na si Sen Joel na absuelto siya, hindi ba daw siya natuwa? May privilege speech nga si Senator Joel noong 2019 pa lang tungkol sa pagkaka-absuelto niya. Sino may sabing nagtahimik siya? Di ba?
Huwag po kasi masyadong nagpapapaniwala doon. At least when you read them with a critical eye, di ba? Hindi ko na-gets to. Na interview ni Carmina kay OMB Martirez, sinabihan niya, Pinks ang nag-criticize, uminit si Carmina. Gusto kasi ng mga reporter na yan na palagi sa kanila pabor ang sagot. Ba't siya nagagalit kung reporter pero nagagalit siya sa interview niya? Buti sana kung komentarista siya. Thank you kay Dust Prince. Mapakinabangan kaya si Browner, sabi ni Ma'am Karen. Kung umatake uli, maghasik na naman ng lagim, terorismo ng NPA, baka hanggang off ng comment section ng Uy, grabe, sana maisip na ng MIU besides sa treatment ng chief nila the economy is suffering. Ay, pag bulag, bulag ng lubos. Sabi ni Yen yan, and now this, si Sara naman target nila pero getting wiser and bolder ng mga Pilipinos. Sabi ni Juniors, ask ko lang, okay ba sa'yo performance ni Yorme? I don't have enough information to answer that question kasi hindi po ako taga Maynila. Taga Quezon City po ako. Hi, thank you kay Joey, is a small boy floof. Kay Sadface, kay Rans, thank you very much, at kay Ma'am Gracia. Thank you din kay Dust Prince. At kay Sir Art, thank you Sir Art. Oy, ang tipid niya sa gifts ngayon. Sabi ni Ponyo, saw a congressman here in Cavite with foreigner in his security detail. Allowed po ba ito? Hindi ba threat sa national security? May bodyguard ng politiko ay non-citizen. Una ang tanong is, maaari ba silang i-hire dito? Kailangan may clearance ng DOLE yan. Di ko sure kung may national security implications yan. Ang foreign employment nga po ay DOLE ang nagbibigay ng pahintulot. Sabi ni Aspinay Dog Lover, dito sa lugar namin sa Calamba, mga 100 na lang atang katao ang may gusto kay BBM. Halos lahat asar na sa kanya. Yes, that is true. Okay, so pasensya na po, pagod na ako kasi kahapon nga po at the day before I wasn't really feeling well. Medyo napapaos na ako. Wala pa pala akong tubig, yun pala yun. So, pasensya na kung tapusin muna natin yung live natin dito. Uy, thank you Sir Art. Nax, maraming salamat po sa inyo. Last comment. I have my lolas dito na super worried about VP. Sabi ko, punching bag si VP, hindi siya pwedeng matanggal sa equation dahil matagal pang next elections. They want to catch us off guard. Oo. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa live na ito. Salamat sa lahat ng nagpadala ng super chat, super sticker at stars sa Facebook. Super chat, super sticker sa YouTube. Sa gifts dito sa TikTok. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Luminous, sa lahat ng nagdadasal para sa amin, sa lahat ng nanonood ng buong buo ng ads, sa lahat ng nag-like at nag-share at nagfa-follow at nagsusubscribe, maraming salamat po. Taus puso yan, galing sa Luminous. Kung hindi nyo pa po na-share, wag po kayong kakalimot na mag-share dito sa ating mga live. At saka mag-like din po, lalong-lalo na mga YouTubers, pa-click naman dyan yung like. Okay, thank you very much. We'll see you very soon.